Ang katotohanan ay mas mapait pa sa asin. Habang naghihingalo ang anak ko, nagpapakasarap ang asawa ko sa kama ng kanyang kabit. Walang kwentang ina, mabaho pa sa burak iyon ang huling sigaw niya bago ako itinaboy palabas. Pero ang aping itinapon sa putikan ay babangon bitbit ang impyerno. Babawiin ko ang lahat lalo na ang anak ko. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng aking pagbabalik? Hayaan mo na siya. Amoy asin at pawis nakakasuka. Bibilhin ko yung kwintas na gusto mo, baby. Huwag ka nang magtampo. Ang mga salitang yon ay tumarak sa dibdib ni Feliza nang mas matalim pa sa anumang patalim. Nakatayo siya sa likod ng bahagyang nakasiwang na pintuan na gawa sa lumang kahoy pigil ang sariling hininga habang pinapakinggan ng asawa niyang si Jovi na nakikipag-usap sa telepono. Sa kabilang linya ay ang babaeng matagal na nitong ipinagpapalit sa kanya. Mahigpit na nakakuyom ang magkabilang kamay ni Felisa sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang palad ay ang mga lukot na perang papel at ilang barya ang kakarampot na kinita niya mula sa maghapong pagbibilad sa ilalim ng nakakapasong araw sa asinan. Inipon niya ang bawat sentimo nito upang ibili ng gamot na magpapababa sa lagnat ng kanilang anak na silwalhati ngunit ang asawa niya ay nagpaplano ng luho para sa ibang babae. Dahan-dahang napapikit si Felisa. Pinilit niyang takpan ang kanyang bibig upang hindi makawala ang pighating pumupunit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng matinding pait habang ang kanyang mga tuhod ay unti-unting nanghina. Dahil sa matinding panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya namalayang dumulas ang ilang barya mula sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak ang mga ito sa sahig na kahoy nagpaikot-ikot at gumulong palayo na tila mga pangarap niyang tuluyan ng naglaho. Pilit siyang yumuko, kapos ang hininga sa sakit ng damdamin, upang pulutin ang mga sentimong nagkalat dahil ang bawat isa sa mga yon ay karugtong ng buhay ng kanyang anak. Bago pa man niya madampot ang huling barya, isang magaspang at mabigat na kamay ang mabilis na humablot sa mga lukot na pera mula sa kanyang palad. Pag-angat ng kanyang luha ang mga mata, bumungad ang malamig at mapanghusgang mukha ng kanyang biyenan na si Aling Carmela. Nakapamewang ang matanda, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. Nakatunganga ka na naman dyan at nag-iinarte. Imbes na nagmamakaawa ka sa Diyos para gumaling ang anak mo, heto ka't umiiyak ng walang kwenta. Akin na nga itong pera. Idodonate ko sa simbahan para ipagdasal ng maayos ang apo ko dahil mukhang wala siyang mapapala sa kapabayaan mo. Alam ni Feliza ang katotohanan. Ang mga matang iyon ng kanyang biyenan ay hindi naghahanap ng himala sa simbahan, kundi naghahanap ng panibagong pusta sa sugalan sa kanto. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang matagal na panahong pagkakakulong sa utang na loob, sa paniniwalang ang pamilyang ito ang sumagip sa kanya mula sa matinding kahirapan noon, ay naging isang matibay na tanikala na pumipigil sa kanyang lumaban. Yumuko na lamang si Feliza, hinayaan ang matanda na maglakad palayo, dala ang huling pag-asa ng kanyang anak, habang tahimik niyang pinupunasan ang mainit na luhang patuloy sa paglandas sa kanyang mga pisngi. Nang makalayo ang biyenan, maingat na naglakad si Feliza patungo sa maliit at madilim na kwarto kung saan nakahiga ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ang maliit na dibdib ni luwalhati ay mabilis na umaangat at bumabagsak pilit na humahabol ng hininga sa gitna ng mataas na lagnat. Lumuhod si Feliza sa gilid ng higaan. Kumuha siya ng lumang basahan, binasa ito sa isang maliit na palanggana ng tubig at marahang idinampi sa noo ng bata. Tinitigan niya ang walang muwang na mukha ng anak at doon gumuho ang huling pader ng kanyang katatagan. Sa gitna ng panlulumo, napansin niya ang amoy ng kanyang sariling damit. Inilapit niya ang kanyang mangga sa kanyang ilong. Totoo ang sinabi ni Jovi Amoy, asin siya. Amoy pawis, amoy burak mula sa latian, amoy ng matinding pagpapagal. Ngunit imbes na mahiya, isang mapait na ngiti
ang sumilay sa mga labi ni Feliza. Ang amoy na ito ang bumubuhay sa pamilyang nagtatakwil sa kanya. Ang amoy na ito ay ang halimuyak ng walang hanggang pagsasakripisyo ng isang ina. Yumukod siya at idinikit ang kanyang pisngi sa mainit na palad ng kanyang anak, humahanap ng lakas sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo. Habang hinihimas ang buhok ni Luwalhati, bumalik sa alaala ni Feliza ang isang kakaibang detalye bago umalis si Jovi kanina. Nang tumalikod ang kanyang asawa, palabas ng pinto, nakita niya ang isang dulo ng matingkad na pulang papel na nakausli sa likurang bulsa ng pantalon nito. Hindi iyon ordinaryong papel. May tatak iyon ng isang malaking opisina ng mga abogado sa bayan. Bakit may dalang ganoong dokumento si Jovi ng palihim? Anong kasunduan ang itinatago nito sa kanya habang unti-unting namamatay ang kanilang anak? Bago pa man niya mabuo ang mga katanungan sa kanyang isipan, biglang umilaw ang screen ng lumang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa, nag-iwan ng tahimik na panginginig na bumasag sa katahimikan ng kwarto. Ang pangalan ng doktor sa ospital ng bayan ang lumitaw sa mensahe. Nanginginig ang mga daliring binuksan ni Feliza ang mensahe. Ang bawat salita ay tila malalaking batong dumagan sa kanyang kaluluwa. Kailangan na raw isagawa ang operasyon sa puso ni Luwalhati bago mag-umaga, kundi ay tuluyan na itong bibigay. Ang hinihinging paunang bayad ay nagkakahalaga ng 100,000 piso. Dahan-dahang ibinaba ni Feliza ang telepono. Tiningnan niya ang kanyang 2 kamay, puno ng kalyos, sugat at magaspang, ngunit ganap na walang laman. Sa labas ng bintana, ang kadiliman ng gabi ay tila isang malaking halimaw na handang lamunin ang huling hibla ng buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Habang siya ay naiwang walang kalaban-laban, walang boses at walang kakampi. Ang matinding kawalan ng pag-asa na bumalot kay Feliza ay pansamantalang napawi nang bumukas ang pinto ng maliit nilang kwarto. Pumasok si Jovi na may dalang mga manipis na dokumento, kasunod ang kanyang biyenan na si Aling Carmela na nakasuot ng isang makapal na maskara ng pag-aalala. Lumapit si Jovi at ipinatong ang isang kamay sa nanginginig na balikat ni Feliza. Ang dampi na yon ay matagal na niyang hindi naramdaman, ngunit sa halip na ginhawa, tila may dalang malamig na lason ang paghawak nito sa kanyang balat. Pirmahan mo ito, Feliza. Nakahanap ako ng bangko na magpapautang sa atin para sa operasyon ni Luwalhati, pero kailangan ng pirma mo bilang asawa ko at co-maker, mahinahong wika ni Jovi habang inilalatag ang papel sa paanan ng higaan ng kanilang anak. Huwag ka nang mag-isip o mag-inarte dyan, Feliza. Mabilis na singit ni Aling Carmela. Ang boses ay puno ng pilit na pagmamadali. Nag-aagaw buhay na ang anak mo. Kung hindi mo yan pipirmahan, ngayon din ikaw ang papatay sa sarili mong anak. Dahil sa nag-uumapaw na takot at matinding pagnanasang mailigtas, ang naghihingalong bata, hindi na nagawang basahin ni Feliza ang mga maliliit na letra sa dokumento. Ang tanging nakikita ng kanyang luha ang mga mata ay ang namumutlang mukha ng kanyang anak na tahimik na nakikiusap ng dugtong ng buhay. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang panulat mula sa kanyang asawa. Bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel ay tila pagguhit ng kanyang sariling sentensya, ngunit ginawa niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ibinibigay ang lahat para sa pagmamahal ng isang ina. Nang makuha ni Jovi ang papel, mabilis itong tumalikod at sa isang iglap naglaho ang maamong mukha ng mag-ina na palitan ng malamig at nagmamadaling paglisan na nag-iwan ng kakaibang kaba sa dibdib ni Feliza. Ilang oras lamang ang lumipas, ang nakakabinging katahimikan ng gabi ay binasag ng mga nagkikislapang pula at asul na ilaw na tumagos sa manipis na dingding ng kanilang bahay. Bago pa man makatayo si Feliza upang silipin ang nangyayari sa labas, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok ang mga unipormadong pulis na may hawak na posas, ang kanilang mga muka ay seryoso at walang bakas ng awa.
Sa likuran nila ay si Aling Carmela na nagpupunas ng mga pekeng luha. Gamit ang kanyang panyo, pilit na ipinapakita sa mga usyoserong kapitbahay ang kanyang kahusayan sa pag-arte. Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa sarili nating kooperatiba. Feliza, ninakaw mo ang pera ng mga kapwa nating asinero, sigaw ni Aling Carmela upang marinig ng buong kalsada. Pinalaki ka namin ng maayos, pinakain binigyan ng pamilya. Noong ulila ka na, tapos ganito ang igaganti mo sa utang na loob mo sa amin. Magnanakaw ka. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Feliza. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting nagdugtong ang mga piraso ng malagim na panlilinlang sa kanyang isipan. Ang matingkad na pulang papel na nakita niya sa bulsa ni Jovi kanina, ang madaliang pagpapapirma na hindi niya nabasa at ngayon ang nakakapasong paratang ng pagnanakaw. Ang pinirmahan niya ay hindi utang para sa ospital, kundi ang ganap na paglilipat ng karapatan sa kanyang minanang lupain ng asinan patungo sa pangalan ni Jovi, kasama ang isang pekeng pag-amin sa pagkuha ng pondo ng kooperatiba na matagal na palang binubulsa ng kanyang biyenan. Ginamit nila ang buhay ng kanyang anak upang isakatuparan ang matagal na nilang kasakiman. Nang kaladkarin siya palabas ng bahay na hagip ng kanyang nanlalabong paningin si Jovi na nakatayo sa madilim na bahagi ng kanilang bakuran. Wala itong anumang bakas ng pag-aalala o awa. Sa tabi nito ay si Clara, ang kabit ng kanyang asawa, na nakapulupot ang braso sa baywang ni Jovi na tila isang ahas na nagdiriwang sa tagumpay. Nakita ni Feliza ang paglapit ng mga labi ni Clara sa tainga ni Jovi, bumubulong ng mga salitang hindi niya marinig, ngunit sapat na upang mag-iwan ng nakakalasong katanungan sa kanyang isipan tungkol sa kung gaano kalalim at katagal na ang sabuatan ng dalawang ito upang sirain ang kanyang buhay. Nang ilapit ng pulis ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso upang ikabit ang posas, na ramdaman ni Feliza ang matinding hiya na sumaksak sa kanyang pagkatao. Ang mga kapitbahay na dati niyang binibigyan ng libreng asin at inaabutan ng tulong ay ngayon nakatingin sa kanya ng may pandidiri at paghuhusga. Upang isalba ang natitirang piraso ng kanyang dignidad, pilit na itinago ni Feliza ang kanyang mga nakaposas na kamay sa likuran ng kanyang likod. Tumayo siya ng tuwid, kinakagat ang ibabang labi upang pigilan ang pagbagsak ng mga luha dahil ayaw niyang bigyan ng kasiyahan ang mga taong lumapastangan sa kanyang kabutihan. Bago pa siya tuluyang isakay sa sasakyan ng mga pulis, lumapit si Aling Carmela. Kunwari ay yayakapin siya nito bilang pamamaalam ng isang nagdadalamhating biyenan, ngunit nang ilapit ng matanda ang kanyang bibig sa tainga ni Feliza, isang demonyong banta ang kanyang binigkas. Kumbinsiin mo ang pulis na ikaw ang nagnakaw at huwag kang magkakamaling idawit kami. Dahil kapag ginawa mo yan, ako mismo ang pupunta sa ospital para ipatanggal ang oxygen ng anak mo. Nanigas ang buong katawan ni Feliza, hindi makahinga sa tindi ng kawalang katarungan. Ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso ay tila unti-unting bumabaon hanggang sa kanyang mga buto, nag-iiwan ng panghabambuhay na marka sa kanyang balat, kasabay ng tuluyang pagkamatay ng kanyang tiwala sa mga taong tinawag niyang pamilya. Sa loob ng malamig at nakakapasong liwanag ng silid imbestigasyon, nakayuko si Feliza habang ang kanyang mga luha ay walang patid sa pagagos, bumabasa sa malamig na mesa. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng kasinungalingang kailangan niyang lulunin. Sa bawat pagbukas ng kanyang bibig upang umamin sa kasalanang hindi niya ginawa, ang bumabalik sa kanyang alaala ay ang matalim na banta ni Aling Carmela na tatanggalin ang supply ng hangin ng kanyang anak kung siya ay magtatangkang magsabi ng totoo. Dahil sa matinding takot na mawala si luwalhati, pinilit ni Feliza ang kanyang sarili na isuko ang natitirang katotohanan. Ipinagtapat niya sa mga investigador na siya nga ang kumuha ng pondo ng kooperatiba. Ibinenta niya ang kanyang dangal at kalayaan upang bumili ng pag-asa para sa buhay ng bata.
Nang ipasok siya sa loob ng piitan, sinalubong siya ng matatalim at mapanghusgang mga tingin mula sa ibang mga nakakulong. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang kaso, isang asinerang nagnakaw, umano sa pawis ng mga kapwa niya, mahihirap na manggagawa. Para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, wala nang masasama pa sa isang taong nangaagaw sa kapwa niya naghihikahos. Walang sino man ang sumubok na kausapin siya ng maayos. Sa halip na katanggap siya ng malulupit na siko, mahigpit na paghawak at marahas na pagtutulak habang naglalakad patungo sa sulok na inilaan para sa kanya. Tinanggap niya ang lahat ng pananakit na pisikal nang walang anumang pagtutol sapagkat ang totoong sugat na nagdurugo ay nakabaon ng malalim sa kanyang dibdib kung saan walang sino man ang makakakita. Ginamit niya ang natitirang tapang upang magmakaawa sa isang bantay na kaluhod at umiiyak na humihingi ng pabor na makagamit ng telepono kahit isang saglit lamang para malaman ang kalagayan ng operasyon ng kanyang anak. Dahil sa panandaliang pag-unawa ng bantay na isa ring ina, pinagbigyan siya. Nanginginig ang mga daliring pinindot niya ang numero ni Jovi. Nang marinig niya ang pagtanggap sa kabilang linya, tila nawalan ng boses si Feliza, pilit lamang na inilabas ang pangalan ng kanilang anak na may kasamang hirap na paghinga. Buhay ang anak mo, malamig, at walang pakialam na tugon ni Jovi, tila nakikipag-usap sa isang estranghero. Tapos na ang operasyon, pero ito na ang huling beses na tatawag ka, Feliza. Kalimutan mo na kami. Huwag mo nang asahan na may babalikan ka pa dahil magkakaroon na si Luwalhati ng bago at mas maayos na ina. Bago pa man makapag-isip ng isasagot si Feliza, tuluyan nang nawala ang koneksyon sa kabilang linya, nag-iwan ng isang matinding kirot sa kanyang kaluluwa kung paanong ang taong pinangakuan niya sa harap ng altar ay kayang durugin ang kanyang pagkatao sa ganoong paraan. Ibinaba niya ang telepono habang unti-unting pinapatay ng mga salitang yon ang natitirang init sa kanyang puso. Nang ibalik siya sa kanyang selda, ang mabigat na pintuang bakal ay walang awang isinara ng bantay, tuluyang pumuputol sa kanyang koneksyon sa mundong ibabaw at nagkukulong sa kanya sa 5 taong kadiliman ng pagdurusa. Sa isang malamig na sulok ng piitan, naupo si Feliza at isinubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod, hinahayaan ng sarili na lamunin ng pighati. Nang kapakapain niya ang sahig, nakadampot siya ng isang maliit at magaspang na tipak ng bato. Gamit ito, dahan-dahan niyang ginuhit ang mukha ni Luwalhati sa malumot at basang pader. Ang bawat kurba ng pagguhit niya sa mga inosenteng mata at ngiti ng bata ay sinasabayan ng matinding pangungulila. Hinaplos niya ang magaspang na pader na tila ba yon ang malambot na pisngi ng kanyang anak, naghahanap ng yakap mula sa isang alaalang sapilitang inagaw mula sa kanyang mga bisig. Mula sa kabilang dulo ng madilim na selda, isang matanda at kagalang-galang na babae na bagamat nakasuot ng kupas na uniforme ng mga preso, ay kakikitaan ng matinding awtoridad sa kanyang mga mata, ang tahimik na nagmamasid kay Feliza. Pinapanood ng matandang ito ang tahimik na pagkasira ng isang ina, tila inaaral ang lalim ng kalungkutan na namamayani sa puso nito at naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang bawat patak ng tubig mula sa sirang tubo na tumatama sa sementadong sahig ay nagsilbing mabagal na orasan sa loob ng madilim na selda, paulit-ulit na nagpapaalala sa pag-iisa ni Feliza. Kasabay ng paglamig ng hangin, tuluyang bumigay ang pisikal na lakas na kanina pa niya pilit na pinapanatili. Ang matinding lagnat na sumakop sa kanyang sistema, kasabay ng mga pasa sa kanyang katawan, mula sa pang-aabuso ng mga kapwa preso at ang ganap na pagkadurog ng kanyang pag-asa, ay tuluyang nagpabagsak sa kanya. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento na katingin sa iginuhit na mukha ng kanyang anak sa pader, habang ang kanyang kamalayan ay unti-unting nilamon ng isang nakakatakot na kadiliman
Walang sino mang tumatawag ng tulong para sa kanya. Mula sa malalim at madilim na kawalan ng malay, unti-unting naramdaman ni Felisa ang malamig na dampi ng isang basang tela sa kanyang nag-iinit na noo. Nang imulat niya ang kanyang mabibigat na talukap, hindi ang magaspang at maruming semento ang bumungad sa kanya kundi ang kalmadong mukha ng matandang babaeng palaging nagmamasid sa kanya mula sa sulok ng selda. Siya ay si Doña Amparo. Sa halip na iwan siyang mamatay sa lagnat tulad ng inaasahan sa isang malupit na piitan, matiyaga siyang inalagaan ng matanda. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ni Felisa sa mga mata ni Amparo ang isang pamilyar na anino ng pighati, ang pighati ng isang taong inagawan ng lahat. Mahinang nagsalita ang matanda, ipinapaalala kay Felisa na hindi siya dapat mamatay sa lugar na yon dahil marami pa siyang utang na dapat singilin sa labas. Sa mga sumunod na araw ng kanyang paggaling, natagpuan ni Felisa ang isang hindi inaasahang karamay. Ibinahagi ni Doña Amparo ang kanyang sariling kwento, dating isang makapangyarihang chief accountant ng isang malaking kumpanya na pinagtulungang pabagsakin at ikulong ng sariling mga kadugo dahil sa matinding kasakiman sa pera. Pareho silang biktima ng pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Ipinamulat ng matanda kay Felisa na ang patuloy na pag-iyak at pagmamakaawa ay hindi kailanman maibabalik ang kanyang anak na si Luwalhati, ang tanging sandata na makakapagpabagsak sa mga taong sumira sa kanya ay hindi ang dahas, kundi ang talim ng isipan at ang bigat ng kapangyarihan. Ang madilim na selda ay unti-unting naging isang tahimik na silid-aralan. Ginamit ni Amparo ang kanyang mga lihim na koneksyon upang makapagpasok ng mga lumang libro ng batas, mga pahayagan tungkol sa kalakalan at mga ulat pinansyal. Araw-araw matiyagang tinuruan ng matanda si Felisa kung paano basahin ang mga komplikadong numero at kung paano gumagana ang batas ng mga naghahari-harian. Napakaganda at napakasakit pagmasdan ng mga kamay ni Felisa habang nag-aaral siya. Ang kanyang mga palad na puno ng kalyo ang mga daliring nasugatan sa matatalim na kristal ng asin dahil sa maghapong pagbabanat ng buto sa asinan at ang mga kamay na parehong itinaboy ng kanyang asawa ay maingat at magaan na naglilipat sa mga pahina ng makakapal na aklat. Bawat leksyon na kanyang natututunan ay unti-unting nagpapabago sa kanya. Ang dati niyang mga matang puno ng takot at pagmamakaawa ay dahan-dahang nawalan ng luha, tumigas at naging kasing linaw at kasing talim ng isang purong kristal ng asin sa gitna ng kadiliman. Dumaan ang mga taon at ang katawan ni Doña Amparo ay tuluyan ng bumigay sa katandaan at sakit. Habang nakahiga ang matanda sa kanyang manipis na higaan, hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig na kamay ni Felisa. Inabot niya rito ang isang maliit at luma na notebook na gawa sa balat. Nakasulat sa loob nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang mga lihim na yaman at mga bank account na hindi kailanman nagalaw ng kanyang mga kalaban. Sa kanyang huling hininga, ibinilin ni Amparo na huwag kailanman gagamit ng pisikal na pananakit si Felisa para maghiganti. Inutusan niya itong gamitin ang batas at ang yamang ipapamana niya upang gipitin ang mga kalaban at durugin ang kanilang kayabangan hanggang sa sila na mismo ang kusang magmakaawa sa kanyang paanan. Bago tuluyang ipikit ni Amparo ang kanyang mga mata, tumingin siya sa maliit na bintana ng selda kung saan sumisilip ang liwanag ng buwan. Isang pangalan ang lumabas sa kanyang mga nanginginig na labi na nag-iwan ng malalim na katanungan sa puso ni Felisa. Hanapin mo si Gabriel, siya ang magiging kalasag mo, mahinang wika ng matanda, bago ito tuluyang lumisan sa mundo. Tahimik na inayos ni Felisa ang katawan ng kanyang tagapagligtas, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at isang malamig na determinasyon na hindi na kailanman mababali. Pagkalipas ng 5 taon ng pagdurusa at paghahanda, ang mabibigat na pintuang bakal ng piitan ay tuluyan ng bumukas para kay Felisa.
Humakbang siya palabas, sinalubong ng nakakapasong sikat ng araw na tila yumayakap sa kanyang bagong pagkatao. Tumingala siya at pinagmasdan ng isang maliit na ibon na malayang lumilipad sa malawak at bughaw na kalangitan, walang pumipigil, walang tanikala. Ngunit ang kanyang payapang pagmumuni-muni ay naudlot ng isang napakagarang itim na sasakyan ang maingat na huminto sa kanyang harapan. Ang makapal at madilim na bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumaba, naghihintay na ipakita kung sino ang nasa loob nito. Mula sa pagbaba ng makapal na salamin ng itim na sasakyan, bumungad ang isang lalaking may maaliwalas at kagalang-galang na mukha. Dahan-dahan siyang bumaba, suot ang isang malinis at formal na kasuotan na nagpapahiwatig ng kanyang propesyon bilang isang abogado. Sa halip na matalim at mapanghusgang tingin na nakasanayan ni Felisa sa loob ng 5 taon, isang napakainit at seryosong nandangiti ang iginawad ng lalaki sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Gabriel, ang nag-iisang anak ng yumaong si Doña Amparo. Nang ilahad niya ang kanyang palad, nakapatong doon ang isang maliit ngunit mabigat na susi na gawa sa tanso, ang susi na magbubukas sa pamanang mag-aahon kay Felisa mula sa putikan. Sa loob ng isang pribado at tahimik na silid sa pinakamalaking bangko ng syudad, halos hindi makahinga si Felisa nang bumulaga sa kanya ang nilalaman ng kahadeyero. Ang mga dokumento ng pagmamay-ari, mga sertipiko ng pamumuhunan at ang halaga ng salaping na iwan ni Amparo ay higit pa sa kaya niyang isipin. Tinitigan niya ang mga kayamanang ito, ngunit wala siyang naramdamang kasakiman. Ang nakita lamang niya ay ang kalayaan at hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanya. Humarap siya kay Gabriel nang may matibay na desisyon sa kanyang mga mata. "Pakiusap, tulungan mo akong baguhin ang aking pagkakakilanlan," wika niya nang may buong tapang. Mula sa araw na ito, namatay na si Felisa sa loob ng selda. Ako na si Eliza at gusto kong magtayo ng isang investment consulting firm. Nang magsimula silang magtrabaho sa isang pansamantalang opisina, inilatag ni Gabriel ang mga kinakailangang papeles. Ngunit habang nagbabasa na hagip ng paningin ni Felisa ang isang pangalan na nagpagising sa mga multo ng kanyang nakaraan. Ang pangalan ni Jovi. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Bumilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib, habang ang panginginig ng kanyang mga kamay ay naging dahilan upang mabitawan niya ang makapal na folder. Nagkalat ang mga puting papel sa sahig na tila mga gumuhong pangarap mula sa kanyang mapait na kahapon. Sa halip na magalit o magpakita ng awa na lalong magpapababa sa kanyang pagkatao, hindi siya hinawakan ni Gabriel nang walang pahintulot. Dahan-dahan lamang itong lumuhod sa sahig upang pulutin ang mga nagkalat na dokumento. Nang mag-angat ng tingin ng abogado, sinalubong nito ang mga mata ni Felisa nang may labis na paggalang at pag-iingat. "Ligtas ka na, Eliza. Nandito ako para sa'yo," mahina, ngunit matatag na wika ng lalaki. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumagos sa pinakamatigas na pader ng puso ni Felisa, nag-iwan ng isang pambihirang kalma na matagal na niyang hinahanap. Upang mapakalma ang sitwasyon, nagpasya si Gabriel na ipagpaliban muna ang trabaho at nagluto ng isang simpleng hapunan sa maliit na kusina ng opisina. Nang ilapag niya ang isang mangkok ng mainit na sabaw at bagong lutong kanin sa harap ni Felisa, tila tumigil ang oras. Sa loob ng 5 taon sa piitan na sanay siya sa mga panis at malamig na tira-tirang pagkain. Ang paghigop niya sa mainit na sabaw ay naghatid ng isang kakaibang init na umapaw hindi lamang sa kanyang sikmura, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang malamig at matigas na si Eliza ay muling naging isang simpleng babaeng nangungulila sa kalinga. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha habang tahimik na kumakain, at si Gabriel ay nanatili lamang sa kanyang tabi, nagbibigay ng tahimik ngunit matibay na suporta na pumawi sa lahat ng kanyang pangamba. Pagkatapos ng ilang linggo ng masusing pag-aaral at pagbabago, tumayo si Eliza sa harap ng isang malaking salamin. Wala na ang babaeng amoy araw at burak. Ang nakaharap sa kanya ngayon
ay isang marangyang ginang nakasuot ng isang formal na itim na kasuotan. Nayari sa pinakamahal na tela ang buhok ay maayos at walang bahid ng kahirapan. Lumapit si Gabriel mula sa kanyang likuran. Dala ang isang ulat na naglalaman ng mga ginagawa ng kanyang mga kalaban. Namumuhay sila bilang mga pinakamayaman at pinakarespetadong pamilya ngayon sa bayan gamit ang pera mula sa asinan ulat ng abogado bago magdagdag ng isang nakakapagtakang detalye. Pero may napansin ang mga tauhan natin. May isang hindi kilalang kumpanya na lihim na bumibili sa mga maliliit na lupain sa paligid ng asinan ni Jovi at hindi natin alam kung kakampi ba natin ito o panibagong kalaban. Bago pa man mapag-isipan ng malalim ni Eliza ang tungkol sa misteryosong mamimili, inabot ni Gabriel ang isang makapal na sobrang may tatak na ginto. Isa itong imbitasyon para sa pinakamalaking charity auction at fiesta ng kanilang dating barangay. Ayon sa listahan ng mga bisita sina Jovi at Clara, ang tatanghaling pinakamahalagang panauhin ng gabi. Kinuha ni Eliza ang isang pulang panulat at nang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Mariin niyang binilugan ang petsa ng okasyon sa kalendaryo. Handa na siyang bawiin ang kanyang trono. Sa kanyang isipan, naririnig na niya ang pag-uumpugan ng mga mamahaling kristal na baso, isang mataginting na himig na maghuhudyat sa simula ng katapusan ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Ang malaking bulwagan ng barangay ay napuno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagarang damit para sa tao ng fiesta at charity auction. Sa pinakagitnang mesa na inilaan para sa mga pinakamakapangyarihang pamilya, nakaupo si Aling Carmela. Ang kanyang leeg at mga braso ay nababalot ng makakapal na ginto na nakasisilaw sa paningin. Sa kanyang tabi ay si Jovi, na taas noong nakikipag-usap sa mga opisyal ng bayan, habang si Clara naman ay nakakapit sa kanyang braso, buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang mamahaling kasuotan. Sila ang itinuturing na mga hari at reyna ng gabi, nagpapakasarap sa yamang nagmula sa mga ninakaw na pangarap. Natigil ang pansin ng lahat ng magsalita ang tagapagdaloy ng programa mula sa entablado upang ipakilala ang pinakamalaking mamumuhunan na nag-alok ng pinakamataas na donasyon para sa gabi. Puno ng paggalang niyang tinawag ang pangalan ni Madam Eliza. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Pumasok si Eliza suot ang isang mahaba at eleganteng pulang damit na tila sumisimbolo sa dugong inialay niya at sa nag-aapoy niyang pagbangon. Ang kanyang hakbang ay kalmado, bawat galaw ay puno ng awtoridad na hindi kailanman nakita sa dating babaeng amoy araw at asin. Sa kanyang likuran ay naglalakad si Gabriel Matikas at seryoso, nagsisilbing isang matibay na pader na handang harangin ang anumang panganib. Ang buong paligid ay nahulog sa isang matinding katahimikan. Ang tanging mapapansin ay ang mga matang nakasunod sa bawat hakbang ng bagong reyna ng asinan. Nang tumapat ang paningin ni Jovi sa babaeng naglalakad palapit sa kanilang mesa, tuluyang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang baso ng alak na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso kasama ng mapulang likidong kumalat sa semento na tila sariwang dugo. Nanigas sa kanyang kinauupuan si Aling Carmela, hindi makahinga habang nanlalaki ang mga matang, nakatitig sa mukha na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumigil si Eliza sa mismong harapan nila. Wala siyang ginawang marahas na galaw. Sa halip, iginawad niya ang isang napakalamig at pormal na ngiti. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanilang mesa. Ang malaking singsing na diamante sa kanyang daliri ay kumislap at bahagyang tumama sa makinis na ibabaw ng kahoy, nag-iwan ng isang tahimik na pagpapakita ng yaman na naging dahilan upang makita niya ang hirap na paglunok ni Aling Carmela. Magandang gabi, Jovi bati ni Eliza.
Ang kanyang boses ay malambot ngunit may talim na kayang pumatay ng kaluluwa. Nakakatuwang makita na ang mga suot ninyong luho ay nagmula sa parehong lupang minsan ninyong pinandirihan. Bago pa man makabuo ng salita si Jovi upang ipagtanggol ang sarili mula sa matinding kahihiyan, sa harap ng mga panauhin na hagip ng mga mata ni Eliza, ang isang maliit na figura na nagtatago sa likuran ng maluwang na damit ni Clara. Unti-unting lumabas ang isang batang babae na nakasuot ng magandang bestida ngunit may bakas ng pagkalito sa kanyang inosenteng mukha. Sandaling natigilan si Eliza. Ang matagal niyang itinagong katigasan ng damdamin ay tila biglang lumambot. Si Luwalhati, ang kanyang anak na ngayon ay 10 taong gulang na, ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Bahagyang nanginig si Eliza habang unti-unting nawawala sa isip niya ang lahat ang kanyang yaman, ang kanyang sama ng loob, at maging ang mga matang nakatingin sa kanilang dalawa. Humakbang siya palapit marahang yumuko at ibinuka ang kanyang mga nanginginig na braso upang yakapin ang anak na matagal niyang pinangulilan sa loob ng malamig at tahimik na silid. Ngunit sa halip na lumapit bahagyang umurong si Luwalhati. Tiningnan ng bata si Eliza mula ulo hanggang paa na may halong pag-aalinlangan at takot sa kanyang mga mata. "Sino po kayo mahina?" Ngunit nanginginig na tanong ng bata. "Kayo po ba iyong magnanakaw na nanay ko?" Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa paulit-ulit na pag-ikot ng patalim sa kanyang dibdib na nag-iwan ng isang matinding bara sa kanyang lalamunan, kung saan ang mga luhang pilit niyang pinigil ay naging isang pipis na hikbing hindi makawala. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng sasakyan ay tila mga luhang sumasabay sa tahimik na pagtangis ni Eliza sa loob ng madilim na sasakyan. Nakasandal siya sa upuan ng kanyang buong katawan ay lupaypay at tila nawalan ng lahat ng lakas pagkatapos ng masakit na engkwentro sa kanyang anak. Ang mga salita ni Luwalhati, ang tawagin siyang magnanakaw, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang puso na tila mga maliliit na karayom na may lason. Hindi niya magawang huminga ng maayos. Ang bawat hininga ay may kasamang matinding bigat na tila isang malaking bato ang nakadagan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang panlulumo, naramdaman niya ang isang banayad na presensya sa kanyang tabi. Hindi nagsalita si Gabriel ngunit iniabot nito ang isang malinis at mabangong panyo na gawa sa seda. Nanatili lamang ang abogado sa kanyang tabi, hindi nagbibigay ng mga gasgas na payo o pilit na pag-alo, kundi nag-aalok ng isang tahimik na sandigan sa gitna ng bagyo. Ang katahimikan ni Gabriel ay naging isang uri ng gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Eliza. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pilit na itinayo ang kanyang sarili habang ang kanyang pighati ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na puot. Habang nakatingin sa kawalan, naalala ni Eliza ang mga taong sumira sa isipan ng kanyang anak. Alam niya kung paanong ang bawat gabi noong siya ay nasa loob ng selda, ang kanyang biyanan, at si Jovi ay matiyagang nagtatanim ng mga maling kwento sa puso ni Luwalhati. Ginawa nilang isang halimaw ang kanyang imahe sa mata ng bata upang tuluyan itong makuha at magamit laban sa kanya. Ang naisip na kalupitang ito ay nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang lumaban. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa lupain ng asinan. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng kanyang anak na sa pilitang nilason ng kasinungalingan. Kinabukasan sa kanyang marangyang opisina, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Pumasok si Jovi na may dalang isang basket ng mga paboritong prutas ni Eliza noon. Ang mukha nito ay puno ng pilit na pagsisisi at pekeng tamis. "Eliza babe, hindi ako nakatulog kagabi. Nasaktan ako sa sinabi ni Luwalhati. Alam mo namang hindi ko kontrolado," ang bata wika ni Jovi habang dahan-dahang lumalapit, sinusubukang gamitin ang lumang karisma na dati ay nagpapalambot sa puso ni Eliza. "You look so beautiful now,"
Baka pwedeng pag-usapan natin ito ng mas maayos para na rin sa bata. Tinitigan siya ni Eliza ng walang anumang emosyon. Ang bawat salita ni Jovi ay tila isang maruming putik na pilit ibinabalik ang kanyang nakaraan. Sa halip na sumagot ng may galit, dahan-dahang inabot ni Eliza ang isang dokumento mula sa kanyang mesa. Hindi napansin ni Jovi na sa ilalim ng makapal na folder, isang maliit na pindutan ng recording device ang dahan-dahang ibinaon ni Eliza upang i-record ang bawat salitang bibitawan nito. Kung gusto mong bumalik sa buhay namin, kailangan mong patunayan ang halaga mo, Jovi, malamig na sagot ni Eliza habang inilalatag ang isang investment contract na puno ng mga komplikadong legal na bitag. Pirmahan mo ito. Isang malaking pagkakataon ito para mapalago ang asinan na hawak ninyo. Kung magagawa mo ito, baka maniwala pa ako sa mga sinasabi mo. Dahil sa pagkasilaw sa kayamanan ni Eliza at sa paniniwalang kontrolado pa rin niya ang damdamin ng dating asawa, mabilis na kinuha ni Jovi ang panulat. Hindi niya alam na ang bawat stroke ng kanyang tinta sa papel na yon ay ang kanyang sariling hatol patungo sa pagbagsak. Nang makuha ni Eliza ang dokumento, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kukunin ko ang lahat mula sa inyo hanggang sa kayo na mismo ang magmakaawa na ibalik ko ang anak ko, bulong niya sa kanyang sarili nang makaalis na ang lalaki. Ngunit sa gitna ng kanyang planong paghihiganti, naramdaman ni Eliza ang isang matinding pangungulila nang muling makita ang isang lumang larawan ni luwalhati. Ang tanong na nanunuot sa kanyang isipan ay hindi kung kailan siya mananalo, kundi kung mapapatawad pa ba siya ng kanyang anak kapag nalaman na nito ang lahat. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang ang bawat segundo ay tila isang mahabang paghihintay para sa muling pagtatagpo ng kanilang mga puso na puno ng sugat. Ang invisible na bitag na inilatag ni Eliza ay unti-unti nang humihigpit sa leeg ni Jovi, tila isang napakanipis na tali na hindi nakikita ngunit dahan-dahang pumuputol sa kanyang hininga. Ang mga pirma niya sa mga dokumento ng pamumuhunan ay naging isang sumpa nang magsimulang tumaas ang mga interes nito sa paraang hindi niya inaasahan. Bawat araw na lumilipas ang mga bayarin ay dumarami at ang mga tawag mula sa mga bangko ay naging isang walang katapusang paalala ng kanyang papalapit na pagbagsak. Dahil sa matinding takot na mawala ang lahat ng kanyang luho, nagpakababa si Jovi at nagsimulang manghiram ng pera sa kung sino-sino, hindi alam na ang bawat pisong kanyang natatanggap ay nagmumula sa mga kumpanyang pagmamay-ari na pala ni Eliza sa ilalim ng ibang pangalan. Sa isang marangyang opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, tahimik na pinagmamasdan ni Eliza ang mga ulat sa kanyang harapan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng listahan ng mga ari-arian ni Jovi na ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Wala siyang naramdamang awa kundi isang malamig na kasiyahan na ang bawat sentimong ninakaw sa kanya noon ay bumabalik na ngayon sa tamang may-ari. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, bit-bit ang isang tasa ng kape na kasing itim ng kanyang determinasyon. Hinayaan niya ang mainit na usok ng kape na humaplos sa kanyang muka habang pinagmamasdan ang mga gusali sa labas. Ito ang kanyang munting ritual, ang pag-inom ng mapait na kape nang walang asukal, isang paalala sa kanyang sarili na hindi na siya muling magpapadaya sa anumang matamis na pananalita. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, kumatok si Gabriel at pumasok sa silid. May dalang balita ang abogado tungkol sa pakikipagtagpo nito kay Jovi kanina. Ang dating asawa ni Eliza ay lumapit sa kanya upang humingi ng tulong legal. Hindi alam na ang abogadong kanyang pinagkakatiwalaan ay ang mismong kanang kamay ng babaeng nais niyang pabagsakin. Halos lumuhod siya sa harap ko, Eliza, ulat ni Gabriel, habang may bahagyang pait at pangungutya sa kanyang boses. Humihingi siya ng paraan kung paano matatakasan ang mga interes, ngunit lalo ko lamang siyang iginiya patungo sa mas malalim na pagkakalubog. Ang kamangmangan niya
ang magiging mitya ng sarili niyang katapusan. Samamantala, sa loob ng mansyon ng mga asinerong nagnakaw ng kaligayahan, isang matinding gulo ang nagsisimulang sumiklab. Si Aling Carmela ay nasa loob ng kanyang kwarto, maingat na binubuksan ang mga kahon ng alahas na matagal na niyang iniingatan, mga alahas na binili ni Clara gamit ang perang dapat ay para sa pagpapagamot ni luwalhati. Ngunit nang ilapit niya ang isang kwintas sa ilalim ng liwanag upang suriin ang kanyang puso, ay tila tumigil sa pagtibok. Ang ningning nito ay hindi tulad ng tunay na ginto. Ito ay maputla at ang mga bato ay tila gawa lamang sa plastik. Kinuha niya ang bawat singsing at pulseras at bawat isa sa mga ito ay nagpakita ng parehong katotohanan. Lahat ng kanyang ipinagmalaking yaman ay huwad. Ang bawat luho na kanyang inakalang gantimpala ng kanyang kasamaan ay wala palang halaga. Ang panginginig ng mga kamay ni Aling Carmela ay nauwi sa isang matinding galit na tila isang bulkang sumasabog. Clara nang gagalaiting sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang bawat hakbang niya patungo sa sala ay puno ng puot. Tila ang bawat pagtapak niya sa sahig ay nagiiwan ng lamat. Nang makaharap niya ang manugang, isinampal niya ang mga huwad na alahas sa sahig. Nagkalat ang mga ito na tila mga basura sa paa ni Clara. "Ninakawan mo ako. Ang pera ng pamilya, winaldas mo sa mga basurang ito." Sa halip na matakot, isang mataray at malamig na tawa ang naging sagot ni Clara. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng paglalambing kay Jovi ay napalitan ng isang mapang-uyam na anyo. "Huwag kang magmalinis. Aling Carmela, pare-pareho lang tayong nagnakaw dito. At kung inaakala mong iyan lang ang kinuha ko, nagkakamali ka pa." Balang na sagot ni Clara. Bago tumalikod at pumasok sa kanyang kwarto, iniwan ang matanda na nanginginig sa matinding kahihiyan at galit. Sa kabilang dako, si Jovi ay kababalik lamang sa bahay, pagod at wasak ang pagkatao mula sa mga utang. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, narinig niya ang boses ni Clara mula sa loob ng silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Nanigas si Jovi nang marinig ang pangalan ng isang lalaki at ang tungkol sa paglilipat ng pera. "Sige na babe, malapit na tayong makaalis. Konting oras na lang at may iwan na nating wasak ang pamilyang ito. Bit-bit ko na ang lahat ng kailangan natin, pati na ang bata, para magamit nating alas bulong ni Clara sa telepono." Ang bawat salitang binitawan ng babaeng minahal niya ay tila isang matalim na kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang likuran. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging kasing bigat ng isang libing, habang si Jovi ay nakatayo sa dilim, unting na pagtatanto na ang kaisa-isang taong pinagpalitan niya kay Eliza ay ang mismong demonyong uubos sa kanyang natitirang hininga. Ang puot na matagal nang kinikim-kim ni Jovi ay tuluyan ng sumabog ng padarag niyang itulak ang pinto ng silid ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula sa galit, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagtataksil na kanyang natuklasan. Hindi na siya nag-atubili. Mabilis niyang hinablot ang braso ng babaeng itinuring niyang reyna ng kanyang buhay at marahas itong hinarap sa kanya. Ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ay nagbagsakan sa sahig, nagkalat ang mga mamahaling pabango na ngayon ay humahalo sa amoy ng tensyon sa loob ng kwarto. "Ano itong narinig ko, Clara? Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo, balak mo kaming iwan at tangay ng lahat ng pera ko?" Bulyaw ni Jovi. Ang boses ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Sa halip na humingi ng tawad, isang matalim at mapang-uyam na tawa ang naging sagot ni Clara. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata habang pilit niyang binabawi ang kanyang braso. "Bakit, Jovi? Akala mo ba ay sapat na itong asinan ninyo para manatili ako sa tabi mo habang buhay? Pinalubog mo na ang sarili mo sa utang dahil sa kahangalan mo kay Eliza, at wala akong balak sumama sa paglubog mo." Pabalang na sagot ng babae bago muling tumalikod upang ipagpatuloy ang pag-iimpake. Sa kabilang bahagi ng bahay, lumabas si Aling Carmela. Mula sa kanyang silid ang kanyang muka
ay tila isang tuyot na balat na puno ng puot. Nang makita niya ang kaguluhan, hindi siya nag-atubiling sumali sa sigawan. Inilalabas ang lahat ng kanyang pagkadismaya sa mga huwad na alahas na natuklasan niya. Hayop ka, Clara. Wala kang utang na loob. Kinupkup ka namin binigyan ng marangyang buhay. Tapos ikaw pa ang uubos sa amin. Isa kang magnanakaw at manggagamit. Sigaw ng matanda habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagnanais na saktan ng manugang. Ang bawat salitang binitawan ni Carmela ay tila isang salamin ng sarili niyang karakter, mapanghusgatuso at walang pakialam sa damdamin ng iba, ang mismong ugali na ipinadama niya kay Feliza 5 taon na ang nakalilipas. Ang kaguluhan sa loob ng mansyon ay biglang naputol nang ang malaking pintuan sa harapan ay bumukas nang malawak hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa awtoridad ng mga dumating. Pumasok si Eliza lalong nagmukhang makapangyarihan sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa pinto. Kasunod niya ang ilang unipormadong pulis at mga kinatawan mula sa ahensya ng gobyerno para sa kapakanan ng mga bata. Sa tabi ni Eliza ay si Gabriel na ang presensya ay nagsisilbing babala sa sino mang susubok na lumaban. Natigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang libing habang dahan-dahang naglalakad si Eliza patungo sa gitna ng sala. Inilabas ni Gabriel ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumento ng pagkakasangla ng bahay at ng asinan, kasama ang utos ng korte para sa agarang pagkuha ng mga ari-arian dahil sa hindi nababayarang utang. Eliza, anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Jovi habang ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manghina. Tinitigan siya ni Eliza ng diretso sa mga mata, isang tingin na walang halong awa, kundi purong hustisya. Tapos na ang paglalaro ninyo, Jovi. Lahat ng tinatapakan ninyo ngayon ay akin na muli. At dahil sa narinig naming gulo at banta ng pagtakas, kasama ko rin ang mga kinatawan mula sa proteksyon ng bata upang masigurong ligtas si luwalhati. Sa kapaligirang ito, malamig na pahayag ni Eliza bago ibinaling ang paningin kay Aling Carmela. Ang matanda ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan, pilit na humahawak sa sandalan ng silya upang hindi matumba. Ngayon, Aling Carmela, sino sa atin ang walang kwenta at nakakasuka? Muling ibinalik ni Eliza ang mga salitang naging mitya ng kanyang pagdurusa noon. Sino sa atin ang tunay na magnanakaw? Ang mga salitang iyon ay tumama sa matanda nang mas masakit pa sa anumang sampal na nag-iwan dito ng matinding panginginig at kawalan ng maisasagot. Sa gitna ng tensyon, biglang lumitaw si luwalhati mula sa itaas ng hagdanan. Ang bata ay umiiyak, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito sa nakikitang kaguluhan. Sa isang iglap nawala ang lahat ng galit sa puso ni Eliza. Lumuhod siya sa semento, idinipa ang kanyang mga braso at sa unang pagkakataon ay muling tumawag ng may pagsusumamo. Luwalhati anak, halika rito kay mama. Halika na ililigtas kita. Ngunit sa halip na tumakbo patungo sa kanyang tunay na ina, mabilis na bumaba ang bata at tumakbo patungo kay Aling Carmela. Mahigpit na yumakap si luwalhati sa binti ng matanda. Isinusob-sob ang kanyang muka sa dulo ng bestida nito habang nanginginig sa takot. Ayoko sa kanya, Lola. Itaboy niyo siya. Masama siyang tao, sigaw ng bata sa gitna ng mga hikbi. Nanigas ang buong katawan ni Eliza. Ang kanyang mga braso na nakadipa ay nanatiling tiyabo. Sa hangin, walang nayayakap, kundi ang malamig at madilim na realidad na ang sarili niyang anak ay mas pinipili ang kanyang mga kaaway. Ang pighating naramdaman niya sa sandaling iyon ay mas matindi pa sa anumang hatol ng korte noong siya ay mapunta sa piitan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. Habang nagaganap ang masakit na tagpong ito, lumapit ang isang opisyal ng bangko kay Gabriel at may ibinulong na nagpabago sa ekspresyon ng abogado. May nakita silang malaking pagkakaiba sa mga pirma sa kayok ng asinan
Mula sa dokumento 5 taon na, ang nakalilipas isang pirasong ebidensya na maaring tuluyang magpabagsak kay Jovi at Carmela sa ilalim ng batas ng falsifikasyon. Ngunit bago pa man makapag-react si Gabriel, ang desperasyon ni Jovi ay humantong sa isang madilim na punto. Nakita ng lalaki ang isang matulis na pambukas ng liham na yari sa bakal na nakapatong sa mesa. Dahil sa tindi ng pagkapahiya pagkawala ng yaman at ang pagkatanto na wala na siyang takas, biglang volay ni Jovi ang patalim. Sa isang mabilis at di inaasahang pagkilos, law siya patungo sa kinalalagyan ni Eliza habang sumisigaw ng isang paratang ng galit. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng patalim sa katawan ni Eliza, mabilis na humarang si Gabriel, ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga sa pag-atake ng isang baliw na asawa. Ang mabilis na pag-atake ni Jovi ay naging sanhi ng isang matinding gulo sa loob ng sala, ngunit ang inaasahang hapdi ng bakal ay hindi dumapo sa balat ni Eliza. Sa isang iglap naramdaman na lamang niya ang matatag at malawak na likuran ni Gabriel na humarang sa kanyang harapan. Ang matulis na dulo ng bakal ay sadyang dumaan sa balat ng balikat ng abogado, nag-iiwan ng isang mahabang marka sa puting polo nito na dahan-dahang kinulayan ng matingkad na pula. Sa kabila ng hapdi, hindi natinag si Gabriel hanggang sa tuluyan ng madakma at maipit ng mga unipormadong pulis. Ang magkabilang braso ni Jovi, pilit itong idiniiin sa malamig na sahig habang ang lalaki ay patuloy na sumisigaw ng mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa. Nang mailayo na ang nagngangalit na si Jovi, ang natitirang ingay sa loob ng mansyon ay ang mabilis na paghinga ni Eliza dahil sa matinding gulat. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-agos ng dugo mula sa balikat ng lalaking palaging nagtatanggol sa kanya. Ngunit sa halip na dumaing humarap si Gabriel kay Eliza ng may kalmadong ekspresyon, tila ba ang sugat na natamo niya ay walang halaga kumpara sa kaligtasan ng babaeng kanyang pinoprotektahan. Inilabas ng abogado ang isang opisyal na dokumento mula sa kanyang bag at ipinakita ito sa mga opisyal na naroroon. Ito ang huling piraso ng katotohanan na magtatapos sa lahat ng ito, simula ni Gabriel sa kanyang malalim at seryosong boses. Ang dokumentong ito ay ang resulta ng pagsusuri ng mga eksperto sa sulat kamay. Ang pirma ni Eliza sa kayiwok ng asinan, 5 taon na ang nakalilipas ay napatunayang isang pekeng kopya. Ang bawat kurba at diin ng tinta sa papel ay hindi kay Eliza kundi isang masining, ngunit palpak na panggagaya na isinagawa ni na Jovi at Aling Carmela upang nakawin ang ari-arian. Sa ilalim ng batas ng falsification of public documents, ang lahat ng kanilang ginawa ay ganap na walang bisa at may karampatang parusang pagkakakulong. Sa pagkakabunyag ng ebidensyang ito, ang matitigas na tuhod ni Aling Carmela ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak ang matanda sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na humahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang dating mayabang at mapang-aping anyo ay naglaho na palitan ng isang anyo ng isang desperadong matanda na pilit na humahanap ng paraan upang makatakas sa hatol ng batas. Eliza, anak, nagkamali lang ako. Matanda na ako. Hindi ko na alam ang ginagawa ko noon. Akala ko ay para rin sa ikabubuti ng lahat ang ginawa ko, nanginginig na pagsusumamo ni Aling Carmela habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Eliza. Patawarin mo ako, alang-alang na lang sa apo mo. Huwag mo kaming ipakulong. Tiningnan siya ni Eliza ng may halong pait at matinding pagkasuklam. Ang bawat patak ng luha ng matanda ay tila isang insulto sa 5 taon na ibinigay niya sa loob ng malamig na piitan. Marahan niyang binawi ang kanyang damit mula sa maruming pagkakahawak ng matanda. Tumayo si Eliza nang tuwid ang kanyang muka ay tila isang matigas na pader ng yelo na hindi kayang tunawin ng anumang huwad na emosyon. Ang bawat luhang inilalabas mo ngayon, Aling Carmela, ay mas peke pa sa mga alahas
Nasuot mo malamig na sagot ni Eliza. 5 taon ninyong ninakaw ang buhay ko. 5 taon ninyong nilaso ng isipan ng anak ko. Ngayon, hayaan ninyo ang batas na magbigay sa inyo ng nararapat na kabayaran. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha. Ngayon kayo naman ang magbayad sa hustisya. Habang inilalabas ng mga pulis ang mag-inang Jovi at Carmela mula sa mansyon, dinala ni Eliza si Gabriel sa isang tahimik na sulok upang gamutin ang sugat nito. Maingat niyang binuksan ang kit para sa sugat na dala ng mga tauhan niya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang idinadampi ang malinis na bulak sa balikat ni Gabriel. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat, tila ba natatakot siyang saktan ang lalaking nag-alay ng sariling katawan para sa kanya. Sa sandaling iyon ang paligid ay naging tahimik, tila nawala ang lahat ng gulo sa labas. Ang tanging naririnig ni Eliza ay ang mabagal at regular na paghinga ni Gabriel na nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang kapanatagan. Salamat, Gabriel. Hindi mo kailangang gawin yon, mahinang bulong ni Eliza habang nakatuon ang pansin sa paglalagay ng benda. Tumingin sa kanya ang abogado nang may matinding lalim ng damdamin, isang tingin na nagsasabi ng higit pa sa anumang salita. Gagawin ko yon ng paulit-ulit kung kinakailangan, Eliza. Dahil karapat dapat kang protektahan, sagot ni Gabriel. Ang init ng kanyang boses ay tila isang yakap na nagpapagaan sa mabigat na pasanin ni Eliza. Isang sandali ng kilig ang dumaan sa pagitan nila, isang pag-unawa na hindi kailangan ng malisya, kundi isang malalim na koneksyon ng dalawang kaluluwang parehong sugatan ngunit naghahanap ng paghilom. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Eliza. Isang tawag mula sa kinatawan ng ahensya para sa mga bata. Nanginginig ang mga kamay ni Eliza nang sagutin ang tawag. Ang balitang kanyang natanggap ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Habang nagaganap ang kaguluhan sa pag-aresto kanina, nagawang makatakas ni luwalhati mula sa pangangalaga ng mga tauhan ng ahensya sa gitna ng matinding ulan at baha sa labas. Ang bata ay nawawala at walang nakakaalam kung saan ito nagtungo sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Dahan-dahang ibinaba ni Eliza ang telepono, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot na hindi mapapantayan ng anumang yaman o tagumpay. Ang bawat patak ng ulan sa labas at ang malakas na pagguhit ng kidlat sa kalangitan ay tila isang malupit na paalala na ang kanyang tunay na laban ay hindi pa natatapos at ang kaligtasan ng kanyang anak ay muling nakataya sa kamay ng tadhana. Tatani ang hagupit ng hangin at ang walang humpay na pagbuhos ng ulan ay tila isang malupit na paalala ng puot ng tadhana, ngunit para kay Eliza, wala nang mas nakakatakot pa kaysa sa katahimikan ng kanyang nawawalang anak. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo, hindi na niya inisip ang kanyang sariling kaligtasan. Paulit-ulit siyang tinatawag ni Gabriel pilit na pinapasakay sa loob ng sasakyan upang hindi mababad sa lamig. Ngunit tila nawala ang pandinig ni Eliza sa lahat ng bagay maliban sa tinig ng kanyang puso. Tumakbo siya sa gitna ng baha, ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng desperasyon. Nilayag niya ang bawat madidilim na eskinita, ang bawat sulok na maaaring pagtaguan ng isang batang takot at nalilito, habang ang kanyang marangyang damit ay basa na at puno ng dumi. Sa dulo ng kanyang lakas, isang pamilyar na amoy ang humaplos sa kanyang pandama, sa gitna ng basang hangin ang amoy ng asinan. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala patungo sa lumang lupain ng kanilang pamilya, ang lugar kung saan siya nagmula at kung saan din siya unang pinagtaksilan. Sa gitna ng malawak at baha ng mga pitak ng asinan, nakita niya ang isang maliit na figura na nakasiksik sa ilalim ng isang lumang kamalig na malapit ng gumuho dahil sa lakas ng hangin. Si luwalhati iyon, nanginginig sa ginaw, ang mga braso ay nakayakap sa kanyang sariling mga binti, habang ang mga mata ay nakapikit sa matinding takot.
Luwalhati anak, sigaw ni Eliza na halos mapatid ang boses. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging pagyanig ng kalangitan ang sumabay sa paggiri ng mga lumang poste ng kamalig. Ang isang malaking haligi ng kahoy na matagal nang nabulok ng alat at panahon ay unti-unting nawalan ng balanse at dahan-dahang bumagsak patungo sa kinalalagyan ng bata. Walang pag-aalinlangan, walang takot, at walang pag-iisip para sa sariling buhay, mabilis na kumilos si Eliza. Sa isang iglap, bago pa man madaganan ng mabigat na kahoy ang bata, naitulak niya ito sa ligtas na bahagi at ginamit ang kanyang sariling likod bilang kalasag. Ang bigat ng bumagsak na haligi ay bumaon sa kanyang balikat, nag-iiwan ng isang matinding hapdi na tila sinusunog ang kanyang laman. Napasubsob si Eliza sa basang lupa, yakap-yakap pa rin ng mahigpit ang kanyang anak sa ilalim ng kanyang katawan. Ang matingkad na pulang likido ay dahan-dahang dumaloy mula sa sugat sa kanyang ulo, humahalo sa tubig ulan at sa matinding alat ng lupain ng asinan. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang mundo para sa mag-ina. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Luwalhati at ang mahinang pag-ungol ng sakit ni Eliza. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Luwalhati. Sa gitna ng malabong paningin, dahil sa ulan, nakita niya ang mukha ng babaeng itinuring niyang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yaman o kapangyarihan ang nakita niya. Nakita niya ang dugong dumadaloy sa mukha ng kanyang ina, ang amoy ng asin na humahalo sa amoy ng ulan, ang amoy na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Isang malabong gunita ang muling nabuhay sa kanyang isipan, ang imahe ng isang inang karga-karga siya. Sa gitna ng gabi ang init ng balat nito at ang pamilyar na boses na bumubulong ng mga salitang nagpapakalma sa kanya. Bakit niyo po ako iniligtas? Nanginginig na tanong ni Luwalhati. Ang kanyang mga luha ay sumasabay na sa agos ng ulan. Sabi nila, masama kayo. Sabi nila magnanakaw kayo at iniwan niyo ako. Bakit niyo ibinuwis ang buhay niyo para sa akin? Pinilit ni Eliza na ngumiti sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Inabot niya ang pisngi ng anak gamit ang kanyang nanginginig at maduming kamay dahan-dahang hinahaplos ang balat nito na tila ba yun ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang bawat salita niya ay hirap na lumalabas, tila may bumarang bubog sa kanyang lalamunan. Walang inang magnanakaw sa sarili niyang anak, Luwalhati. Kahit anong mangyari, ikaw ang buhay ko. Ang bawat patak ng pawis ko sa asinan noon, para sa iyo iyon. Ang bawat gabi ko sa dilim, pangalan mo lang ang tinatawag ko. Hindi mahalaga kung galit ka sa akin. Ang mahalaga ay buhay ka. Sa halip na sumagot ang bata, ay tuluyan ng humulagpos sa kanyang takot. Niyakap ni Luwalhati ng mahigpit ang leeg ng kanyang ina, isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Eliza na puno ng dumi at dugo. Ang matigas na pader na itinayo ng mga kasinungalingan ni na Jovi at Aling Carmela sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng gumuho dahil sa isang dalisay na sakripisyo. Ang bawat hikbi ng bata ay tila humihingi ng tawad sa lahat ng maling paratang. Binasag ni Eliza ang katahimikan sa gitna ng kanyang panghihina. Basa ba ang mga paa mo, anak? Baka lagnatin ka na naman. Kailangan nating makahanap ng tuyong damit. Mahinang bulong ni Eliza. Ang kanyang isipan ay nananatiling nakatuon lamang sa kalusugan ng anak, gaya ng ginawa niya noong unang kabanata ng kanilang pagdurusa. Sa di kalayuan, isang matinding liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanila. Ang anino ni Gabriel ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala at takot. Ngunit bago pa man maabot ni Gabriel ang kinalalagyan nila, ang paningin ni Eliza ay unti-unti nang nilalamon ng puting liwanag. Ang kanyang mga braso na nakayakap sa anak ay dahan-dahang nawalan ng lakas at ang kanyang kamalayan ay tuluyan ng bumigay
sa pagod hapdi at sa matinding gaan ng loob na sa wakas ang kanyang anak ay muli na niyang nayayakap. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumapang sa puting dingding ng silid, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa buhay ni Eliza. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na kisame ng selda ang kanyang nakita, kundi ang malambot at malinis na tela ng hospital bed. Ang kanyang katawan ay nakabalot sa mga benda at bawat bahagyang paggalaw ay nagdudulot ng kirot sa kanyang likuran. Ngunit ang sakit na yon ay tila wala na kumpara sa gaan ng loob na kanyang nararamdaman. Nararamdaman niya ang init ng isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang palad. Nang lumingon siya, nakita niya si Gabriel na natutulog sa isang silya sa tabi ng kanyang higaan. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pagod, ngunit hindi nito binitawan ang kanyang kamay kahit sa gitna ng pagtulog. Sa kanyang kabilang gilid, nakasandal ang ulo ni Luwalhati sa dulo ng kama, himbing na himbing habang nakayakap sa paa ng kanyang ina. Naramdaman ni Gabriel ang bahagyang paggalaw ni Eliza, kaya dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag nang makitang gising na ang babaeng buong gabi niyang binantayan. Hindi siya bumitaw, bagkus ay lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ni Eliza, habang ang kabilang kamay niya ay marahang humahaplos sa noo nito. "Gising ka na, Eliza. Huwag kang masyadong gumalaw, kailangan mo pang magpahinga," mahinang wika ng abogado. Ang boses ay puno ng kalinga na tila isang malambot na musika sa pandinig ni Eliza. Dinalhan siya ni Gabriel ng mga balitang nagbigay ng ganap na pagtatapos sa kanyang madilim na nakaraan. Nahuli na si Clara sa banta ng pagtakas sa Bentao. Natagpuan sa kanyang gamit ang mga ebidensya ng tago-tagong yaman na ninakaw nito mula kay Jovi. Si Jovi naman ay nahaharap sa 10 taong pagkabilanggo dahil sa panlilinlang at tangkang pananakit. Ngunit ang pinakamatinding dusa ay napunta kay Aling Carmela. Sa loob ng piitan, ang matanda na dating hari-harian sa kanilang bayan ay wala ng kapangyarihan. Siya ngayon ang nagsisilbi sa mga kapwa niya preso, nararanasan ang parehong pang-aapi at hirap na ipinaranas niya kay Felisa noon. Tinatawag niya ang pangalan ni Jovi sa gitna ng gabing, ngunit walang sumasagot sa kanya, kundi ang malamig na pader ng selda. Pinakinggan ni Eliza ang lahat ng may kalmadong puso. Wala siyang naramdamang pagnanais na bumisita o magpatawad ng madalian. Alam niya sa kanyang sarili na ang katarungan ay naibigay na ng batas at sapat na iyon. Ang bawat tanikala ng utang na loob na dati ay nagpapabigat sa kanyang leeg ay tuluyan ng naputol. Ang lupain ng asinan, ang kanyang minanang kayamanan, ay opisyal na ring naibalik sa kanyang pangalan sa tulong ng mga dokumentong inayos ni Gabriel. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagising si Luwalhati. Ang bata ay mabilis na tumayo at kumuha ng isang baso ng tubig mula sa mesa. Marahan itong lumapit at iniabot ang baso sa kanyang ina nang may mga matang puno ng pagmamahal at pagsisisi. "Inumin niyo po ito, mama," mahinang wika ng bata. Ang salitang yon, mama, ay tila isang himala na muling bumuhay sa bawat selda ng katawan ni Eliza. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin ang baso at ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Nang maiwan silang dalawa ni Gabriel sa silid, muling lumapit ang abogado. May inabot siyang isang maliit at eleganteng kahon na yari sa asul na pelus kasama ang isang nakatuping papel. "Eliza, alam kong marami ka pang kailangang ayusin sa puso mo," simula ni Gabriel habang tinititigan ang mga mata ni Eliza ng may katapatan. "Pero gusto kong malaman mo na hindi ka na mag-isa." Nang buksan ni Eliza ang papel, nakita niya ang isang drawing ng isang magandang bahay na nakatayo sa tabi ng malawak na asinan. At sa loob ng kahon ay isang maliit na susi na may nakasabit na pangalan niya. Ang kaba at kilig na naramdaman ni Eliza ay tila isang mainit na agos
na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nag-iiwan ng isang malaking katanungan sa kanyang isipan kung handa na ba siyang buksan ang huling pinto patungo sa isang bagong pag-ibig. Ang hawak ni Eliza na asul na pelos na kahon ay dahan-dahang bumukas, ngunit mas nakatawag ng kanyang pansin ang nakatuping papel na iniabot ni Gabriel. Sa paglalahad niya ng mga pahina, bumungad sa kanya ang isang masusing iginuhit na disenyo, isang pangarap na higit pa sa inaasahan niya. Ito ay isang plano para sa isang paaralan na itatayo sa mismong gilid ng malawak na asinan, isang lugar kung saan ang mga anak ng mga manggagawa ng asin ay makakapag-aral ng libre. Tumingin si Eliza kay Gabriel nang may mga matang nagniningning sa pasasalamat. Ang bawat linyang iginuhit ng abogado sa papel na yon ay tila pagbura sa bawat linyang naging sugat sa kanyang puso. Ang paaralang ito ay magsisilbing simbolo na ang pait ng nakaraan ay maaari palang maging pundasyon ng isang matamis na hinaharap. Ilang linggo matapos ang kanyang paggaling, tumayo si Eliza sa gitna ng kanyang lupain sa ilalim ng dahan-dahang pagsikat ng araw. Ang liwayway sa asinan ay tila isang obra maestra. Ang kalangitan ay nagahalo ang kulay ng kahel rosas at ginto, habang ang mga pitak ng asinan ay kumikinang na parang mga latag ng diamante sa ilalim ng mahinang liwanag. Hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Gabriel. Ang presensya nito ay tila isang matatag na pader na humaharang sa anumang lamig ng hangin. Ang bawat hakbang nila sa tuyong lupa ay nag-iiwan ng bakas ng isang panibagong simula malayo sa putikan ng kahapon. Tumigil sila sa gitna ng pilapil kung saan ang simoy ng dagat ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Walang ingay ng kaguluhan, wala ng sigawan, kundi ang payapang daloy lamang ng kalikasan. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Eliza. Ang init ng palad ng lalaki ay naging isang tahimik na pangako na tumagos sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Hindi ako nangangako ng isang perpektong buhay. Eliza, mahinang wika ni Gabriel habang tinititigan ang kanyang mga mata ng may katapatan. Alam kong may mga pilat pa ang puso mo na kailangang hilumin, pero nangangako akong hindi kita iiwang mag-isa sa dilim. Handa akong maghintay hanggang sa maging buo ka na muli. Ang mga salitang iyon ay hindi isang marangyang panunuyo, kundi isang tapat na pagkilala sa kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Eliza ay unti-unting lumululuwag ang pagkakasakal ng kanyang mga alaala. Sa halip na sumagot ng marami, dahan-dahang isinandal ni Eliza ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, ipinapikit ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang kaligtasan na matagal na niyang ipinagdarasal. Ang kilig na nararamdaman niya ngayon ay hindi tulad ng sa isang bata. Ito ay isang malalim na pakiramdam ng pagpapahalaga at pag-asa na muling tumitibok sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay hindi na tumitibok sa takot, kundi sa isang matamis na kapanatagan. Mula sa di kalayuan, isang masayang tinig ang bumasag sa katahimikan. Takbo-takbong lumapit si luwalhati, bitbit ang isang maliit na basket ng mga bagong aning kristal ng asin. Ang bata ay tumigil sa harap nila. Ang kanyang muka ay maliwanag pa sa sikat ng araw at walang pag-aalinlangang hinawakan ang kamay ni Gabriel upang isama ito sa kanyang paglalaro. Nang makita ni Eliza ang kanyang anak na muling nakakangiti at tumatawa, pakiramdam niya ay ganap na siyang nabuhay. Ang pamilyang pangarap lamang niya noon na winasak ng kasakiman ng iba ay muling nabubuo sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Yumukod si Eliza at kumuha ng isang dakok ng mapuputing asin mula sa pilapil. Hinayaan niya itong dahan-dahang dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tila ba pinapalaya na niya ang bawat butil ng pait na dumaan sa kanyang buhay. Noong una, ang amoy ng asin para sa kanya ay amoy ng luha at paghihirap. Ngunit ngayon, sa ilalim ng bagong liwayway, ang amoy ng asin
ay naging halimuyak ng katatagan at ng bagong buhay. Ang bawat kristal na kanyang hawak ay patunay na kahit gaano man kapait ang karagatan sa huli, ang nananatili ay ang purong kakanyahan na hindi kailanman matutunaw ng anumang baha. Habang naglalakad ang tatlo, pabalik sa kanilang bagong tahanan, ang anino nila sa lupa ay tila nag-iisa na lamang. Ang araw ay tuluyan ng sumikat, tinutunaw ang natitirang hamog ng gabi at binabalot ang buong asinan ng isang gintong liwanag. Hawak kamay silang humaharap sa bukas, handang itayo ang bawat pangarap sa ibabaw ng lupang naging saksi sa kanilang pagdurusa. Ngunit ngayon ay magiging saksi naman sa kanilang walang hanggang paghilom. Sa paglubog ng araw sa malawak na asinan ng kalangitan ay nagmistulang isang canvas na pinintahan ng kulay lila at ginto. Nakatayo si Eliza sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, pinagmamasdan ang mga batang masayang nagtatakbo palabas ng paaralang itinayo nila ni Gabriel. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay nagsilbing pinakamagandang musika na humahalili sa dating nakakabingig na katahimikan ng kanyang pag-iisa. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa at sa bawat singaw nito, naramdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang kaluluwa. Tiningnan ni Eliza ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat na dulot ng matalim na kristal ng asin, ngunit ang mga kalyo ay nanatili, isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Maraming nagtatanong kung napatawad na ba niya sina Jovi at Aling Carmela. Sa kanyang kalooban, alam ni Eliza na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinalaya na niya ang puot na dati ay kumakain sa kanyang puso. Ang hustisya ay naibigay na ng batas at ang mga taong nanakit sa kanya ay kasalukuyang nagdurusa sa likod ng rehas, binabayaran ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi na niya kailangang magalit dahil ang tadhana na ang gumawa ng paraan upang itama ang lahat. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing linaw ng isang purong kristal. Naramdaman ni Eliza ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran nang marahan siyang yakapin ni Gabriel. Ipinatong ng lalaki ang baba nito sa kanyang balikat, isang kilos na puno ng paggalang at wagas na pagmamahal. Wala silang binigkas na salita sapagkat sa tagal ng kanilang pagsasama, ang pintig ng kanilang mga puso ay sapat na upang magkaintindihan. Sa tabi nila, si luwalhati ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa eskwela, paminsan-minsang tumitingin sa kanyang mga magulang nang may ngiting puno ng seguridad at pagmamalaki. Natutunan ni Eliza na ang buhay ay parang paggawa ng asin. Kailangan mong dumaan sa matinding init ng araw. Kailangan mong hintaying sumingaw ang lahat ng pait bago ka maging isang dalisay at matibay na kristal. Ang kanyang pagkatao ay hinubog ng alat ng kanyang mga luha, ngunit ang alat na iyon ang nagbigay ng lasa at saysay sa kanyang bagong simula. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa emosyon, kundi tungkol sa pagpili na manatili sa tabi ng isang tao, kahit na ang mundo ay puno ng dumi at kasinungalingan. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, sa abot tanaw humarap si Eliza kay Gabriel at ibinigay ang isang matamis na ngiti. Ang amoy ng asinan na dati ay amoy ng pighati, ngayon ay naging halimuyak na ng tagumpay at kapayapaan. Hawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay, isinasara ang pinto sa mga anino ng kahapon at buong pusong tinatanggap ang bawat bukang liwayway na puno ng pag-asa. Dito sa gitna ng lupain ng asinan, natagpuan ni Eliza ang tunay na kayamanan, ang pagmamahal, na kailanman ay hindi matutunaw ng anumang unos kantanda.